Korte, diniglaraan impeachable si BP Sara, masakit para sa Pink at loyalista. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Just in, unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara. Pinagtibay ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang July 2025 nang ilabas ng Supreme Court ang unanimous decision nito para pigilan ng Senado na ituloy ang impeachment trial. Mukhang mag-iingay at tatahol na naman itong si Trililing at ang kanyang kapwa mga kakamping kasama na ang mga loyalista. Sigado ng numero 1 din dyan. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The Supreme Court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in order of business within the required 10 session days. Session days, as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the Court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a session. Second, the Supreme Court reiterated Gutierrez v. House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint napakinggan muna natin filed in accordance with the first mode of impeachment, Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5, when a properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. A properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House of Representatives within 10 session days or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C. No articles of impeachment. Medyo mahaba, no? Pero isa lang yan, no? Isa lang ang suma total niyan. No, bago natin ituloy. Unimpeachable si BP Sara. So yung Korte Suprema na mismo ang nagsasabi niyan na hindi siya pwedeng ma-impeach. Hindi ka-impeach siya. So talagang ang mangyayari dyan, hindi talaga matatanggap yan ng mga tao na alam natin na takot kay Sara Duterte. Diba? Gagawa sila ng ingay, gagawa sila ng paraan para matuloy ang impeachment na yan. Lalong-lalo na, alam naman natin kung sino-sino yung mga nakapwesto ngayon sa magandang pwesto. Diba?
Pero mismong Korte Suprema na yung nagsasabi. Pero nga pinayo nga ni Gadon, di ba? Parang wag nang sundin yung utos ng Korte Suprema. Parang ganun. May narinig ako na parang interview niya na ganun eh. Sa totoo lang talaga, hindi mo pwedeng hindi sundin ang utos niyan. Di ba? Korte yan eh. Ilang beses na bang binabastos ang Korte? Doon nga lang sa pagdadala kay Tatay Digong, binastos na yung Korte Suprema dyan eh. Na parang ang tingin natin, parang ang tingin nyo, wala ng korte dito sa Pilipinas, walang hustisya. Na dapat ang mga banyaga ang lumitis dun sa kababayan natin. Di ba? Ngayon, eto na naman, gusto na naman nilang parang bastusin o ibendalo na naman. Ngayon, alam ng Korte Suprema kung ano yung sinasabi nila. Ngayon, iniisip sa Korte Suprema na nagiging bias. Hindi sila nagiging bias. Pawang totoo lang talaga yung sinasabi nila. Diba? Kasi ang taong bayan ayaw ma-impeach si BP Sara eh. Siguro sinasabi ng Korte Suprema, yung hindi unimpeachable yung kay BP Sara, naaayon sa batas. Pero sa taong bayan naman na ayaw ma-impeach si BP Sara, dahil alam ng taong bayan na walang ginagawang kasalanan si BP Sara. Ang mga nagsasabi lang na may kasalanan siya ay yung mga taong alam natin na galit sa kanya at nauutusan ng mga taong galit sa kanya. Ganun yun. Are transmitted to the Senate before the House of Representatives adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Third, the Supreme Court affirmed the power of the House of Representatives to promulgate its own rules on impeachment. However, it clarified that Section 2 of the House Rules, as it is currently worded, requires the referral to the Committee on Justice, even when filed through the second mode. The second mode is provided in Article 11, Section 3, Subsection 4 of the Constitution, where the endorsement of at least one-third of the members of the House of Representatives would be sufficient to transmit the articles of impeachment. Kaya't ang mga certified DDS at taga-suporta ni Vice President Sara ay lubusang natutuwa at nagdiriwang ngayon. Magbabalak pa ba silang magsampa ulit ng impeachment complaint kay Vice President Sara? Doon sa magbabalak ng impeachment, tingin ko kasi parang malabo nilang sundin yan eh. 'Di ba? Pero kung susundin nila yan, na hindi na sila magsampa dahil sinabi ng korte, gagawa naman sila ng paraan para si BP Sara talaga mawala. Ibig sabihin mawala, hindi naman yung buhay niya. Wala naman ako sinasabing ganun. Ibig sabihin ng mawala, maraming ibig sabihin yan. Yung sinasabi kong ibig ko sabihin mawala, na talagang gagawa sila ng kaso kay BP Sara para si BP Sara talaga makulong o ma-ICC din. Parang balak nga din ipa-ICC yan eh. Diba? Dinadamay din sa parang war on drugs ni PRRD yan eh. Ano naman kinalaman ni BP Sara doon? Oh. Talagang gagawa sila ng paraan kasi alam naman nila kasi na napakalakas niyan sa 2028. No? Hindi talaga nila kayang banggain yan sa 2028. Kapag yan, Korte Suprema, sinabi na unimpeachable si BP Sara, talagang maaalarma sila dyan. Kasi nga ayaw nilang pumayag na gano'n eh. Kasi talagang tanging impeachment na lang talaga yung natatanging pinakamalakas na alas nila eh. Para si BP Sara mapigilan sa pagtakbo. Kung mawawala pa yung impeachment na yan, paano na yung kinabukasan nila? Sa totoo lang kasi, hindi kinabukasan ng taong bayan ang iniisip ng mga taong gustong ma-impeach si BP Sara. Ang iniisip nila, kinabukasan lang nila. Diba? Kung magre-refile ulit sila ng same impeachment complaint with the same ground, abay mababasura lamang ulit ito kaya't maagang nagpapabibo ang mga kakamping tulad na lamang ni Risa Ontiveros ay sa pagkaakala nilang mapapatalsik nila o mai-impeach nila si Vice President Sara. Sa totoo lang kasi, bakit hindi na lang sila maghanap, 'di ba, ng ipangtatapat nila kay VP Sara? 'Di ba kaysa gumawa pa sila ng kung ano-anong imbento kasi nungalingan o mga house show na bintang kay VP Sara.
para matapos na yung akusasyon na yan eh. Kasi yung akusasyon na yan, hindi pinaniniwalaan ng tao. Hindi bumibenta. Yung mga taong nag-aakusa kay BP Sara, sila yung lumalabas na masama. Hindi ba nila napapansin yun? Kaya kung ako sa kanila, magsunog na lang sila ng kilay maghanap ng taong maaaring itapat nila kay BP Sara sa 2028. Malay mo, makatsamba yun. O kaya ganito naman. Bakit hindi na lang nila ayusin yung paglilingkod nila? Diba? Bakit hindi nila ayusin na yung taong bayan talaga ang asikasuhin nila? Tapos ipakita nila sa taong bayan na talagang sincere sila na umunlad yung bansa natin. At ipakita nila na talagang kumokontra sila dun sa mga flood control project issues na yan. Bakit hindi nila pakialaman? Hindi nila anuhin, di ba? Ganun eh. Yung ipakita nila sa tao na meron silang konsuelo sa mga taong bayan. Kasi kung ganyan lang ang pinapakita nyo, puro si BP Sara, gusto nyo lang ma-impeach, matanggal. Wala eh, walang nakikita yung mga tao eh. Di ba? Kasi kung kayo uupo pa rin sa mga susunod na eleksyon, kayo pa rin yung mananalo, wala na kayong magagawa sa buhay nyo. Kung meron kayong taong ayaw nyo umupo, ganyan lang din ang gagawin nyo, hindi na kayo makakapagtrabaho. Yung pangako nyo sa taong bayan na maglilingkod kayo, hindi nyo na magagawa. Dahil ang ginagawa nyong trabaho ay yung pabagsakin o tanggalin yung taong ayaw nyo sa paningin nyo. Yung taong walang pakisama, tatanggalin nyo. Hindi na, lalo pat nagdesisyon na ang Korte Suprema. Panoorin natin ang buong video. Itong sila Risa Hontiveros, magpapakita lang pag piyesta, kapag mga selebrasyon. Nung pandemic nga, hindi ko nakita yung pagmumukha niya ni Hontiveros. Diba? Kapag maraming tao. Pero pag kalamidad, pag sakuna, san sila? Diba? Napaka-ipokrito. May one time pa, nakikiselebrate siya ng piyesta ng Senior Santo Niño. May pagganyan-ganyan pa siya. Yan ang hilig nila eh, magpakita sila ng religious. Na religious sila. Di ba parang hindi na sila nahihiya sa sarili nila, no? No, parang napaka-awkward. Bit niya ang Santo Niño. Buti hindi ka sinapak ng Santo Niño. Buti hindi ka sinapak ng Santo Niño. Grabe, napaka-ipokrito, napaka-plastic. Diba? Pag sa totoong sakuna, nagtatago sila, hindi mo sila maramdaman. Pero ngayon, unti-unti na silang nagpaparamdam. Lalo na yung mga dilawan. Kasi meron na naman yan silang agenda, di ba? Magpapaamoy na naman yan sila sa mga tao. Kumbaga parang nagpadama lang sila nung mga nakakaraan eh. Na parang pinanood lang talaga nila yung awayan ng mga Duterte. Ngayon, lumala ng lumala, saka sila lumilitaw ngayon, kita mo, umi-eksena na sila. Tapos lumakas pa yung loob nila, syempre may nakapasok na sa mga kalahi nila sa Senado. Di ba? Ibig sabihin niya, parang naisip nila, lumalakas na kami. Di ba? Si Sara Duterte na lang ang problema natin. Kailangan makuha natin yung national position. Di ba? Nakakuha na natin yung Senado eh. Kita nyo, napakaraming mga yan na tatakbo sa 2028 na malakas ang fighting spirit na buong akala nila talaga sa kanila napapabor yung pagkakataon. Sus, basang-basa na namin kayo mga dilawang tai. Niluwa na kayo ng mga Pilipino. Sawa na kami sa pucho-pucho nyong serbisyo. Magaling lang kayo magpapansin at magpapogi. Pero, pagdating sa pagserbisyo at pagtulong sa mga kababayan natin, ay ambot! Grabe tong pastor na to. Grabe. Sabi niya kay Toby Tiangco, sabi ni pastor, gusto mo bang ikaw na ang susunod na meow meow? Kung may ebidensya, ilabas.
Kung wala, tigilan na ang paninira at ang paghasik ng pagkakawatak-watak. Paulit-ulit siya, parang sirang plaka. Grabe tong pastor na to. No? Kinakalaban nila kung sino yung nagsasalita at kung sino yung nagpapahayag ng kanilang saloobin, damdamin. Lalo na si Toby Tiangco na marami siyang mga sinabi sa mga nangyayari ngayon. At eto ngayon si pastor, pilit nilang pinapatahimik at pinagkakaisahan nila. Diba kung sino man Syempre talagang papatahimikin niya yan. 'Di ba? Hindi sila papayag na manaigang katotohanan. Kasi kapag nanaigang katotohanan, mawawala na sa pagka-congressman yan, balik na talaga sa pagka-pastor yan. Muntik na nga maging pastor na lang yan eh. 'Di ba? Kumbaga hindi siya hinalal ng Comelec hindi siya hinalal ng mga tao, talo siya sa taong bayan, pero nakabalik pa siya sa posisyon niya dahil sa Comelec lang. Sa tulong ng Comelec. Pero kung tutuusin, hindi naman taong bayan yung nagpaupo sa kanya. Kumbaga ano yan eh, huling alas mo na yan. Tapos ganyan pa yung pinapakita mo. Na feeling mo kahit ganyan ang ugali mo dyan sa Kongreso, kala mo bebenta pa rin sa mga susunod na eleksyon yan. Imbis na yung pagkakataong binigay sa'yo na nakabalik ka uli, imbis na ibawi mo, na ipakita mo na, uy, magbago ka. No, ipakita mo sa taong bayan na, eto, talagang tama na yung gagawin ko. Kasi nga muntik na akong matalo nung nakaraan. Kaso hindi. Pinapakita mo pa rin kung ano yung una ka, kung ano yung pangalawa ka, ganun pa rin yung pangatlo ka. Ganun pa rin. Parang kumpiyansa ka sa sarili mo na hindi ka matatanggal sa posisyon mo. Kahit ganyan ang gawin mo. 'Di ba? ang magsasalita against sa administrasyon ngayon, di ba? Nakakasuka. Grabe. Mangumpisal ka na, pastor. Grabe, sabi pa nga ni Pastor, Toby Tiangco, itong si pastor, tagapagtanggol ni Romualdez. Oo nga talaga, bumibilib ako dyan kay Congressman Toby Tiangco. No, kaya maganda yung ginagawa niya na tama naman na sinisiwalat nila kung ano talaga yung nangyayari. Na nagkakaroon ng kaalaman yung taong bayan. Ano all, di ba? May pastor na tagapagtanggol. Isang malaking tagumpay para sa mga certified DDS at taga-suporta ng mga Duterte. Nakakamit ang hustisya. Ang tunay na hustisya para sa mga Duterte. Ngayong pinagtibay na mismo ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara. Wala nang magagawa ang mga kakamping at loyalista. Ano ang inyong opinyon? Ayon, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Chinitong Tisoy. Yan kay Mr. Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.